Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At ngayon, nandito po tayo sa ating araw-araw na Facebook Live sa Rema Philippines. At nung nakaraang linggo nga po, tayo po ay nagdaos ng ating Summer Camp 2026. At ngayong week na to, pagpatuloy po natin kung ano ba yung mga natutunan natin, ano ba yung mga naging feedback maging ng mga kasamahan natin. So, isa nga po sa naging tema ng ating camping ay yung mababasa po natin dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Basahin ko po sa inyo dito sa Tagalog. Ang sabi niya, "Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo." Sa ibang version nga po, sabi niya, "Fight the good fight of the faith." Yan, kung maalala po natin, nung last night po ng camping natin, tayo po ay nakapanood ng isang skit. Yan, ito ay isang illustration na kung paano ba ang isang Kristiyano ay lumaban. Dumarating tayo sa mga pagkakataon na makakaisip tayong sumuko, makakaramdam tayo ng kapaguran. Pero isa nga dito sa pinaalala sa atin, paano ba tayong magsusumikap? Ang sabi niya, puspusan akong lumalaban. So, ibig sabihin nito na sa kabila man ng mga maranasan natin, ay hinahanap sa ating mga Kristiyano kung paano ba tayo magpapatuloy sa ating takbuhin, kung paano ba tayo patuloy na lalaban sa kabila ng mga nararanasan natin. Naalala ko po noon, nung time na yon, nung pinapractice po itong skit na to, nagtatawanan po kami ng mga kasamahan ko, maging mga gumanap po that time. Kumbaga marami silang suggestion paano ba mas mapapakita yung boxing na yon sa pamamagitan ng skit na yon. Pero alam niyo po, every time na matatapos yung practice na yun, nandun yung prayer namin na, Panginoon, maging paalala po ito sa mga tao, how to fight the good fight of the faith. At isa nga po dyan sa mga nagpapakita ng fighting the good fight of the faith, ay mula po doon sa ating mga inaral, doon sa ating divided seminar. So nakita natin or nabasa po natin ano ba yung mga pinagdaanan ni Brother Yu, ni Richard Wurmbrand, at maging kung paano ba na nagawa yung awiting I have decided to follow Jesus. Maging iba't iba pa na hindi lang ito patungkol sa kung paano pinahirapan ang mga Kristiyano, kundi paano ba nila ginamit ang kanilang pananampalataya. Isa nga dyan sila Smith Wigglesworth at si Charles Finney. Yan, may share ko po sandali. Meron po isang kabataan dito na nakasama. Actually, siya po ay nagbabalik loob pa lang. Mga ilang buwan pa lang po siya ulit dumadalo. At desire ng heart niya na makasama po talaga ng camp. So, dati na po siyang active sa church. Pero dumating yung mga time na siya po ay nahadlangan. At maging mismo yung kanyang pamilya ay hindi payag sa kanyang ginagawa. So sabi niya, ito pong bago mag-camp, meron siyang 3 hinihingi sa Panginoon. Sabi niya, Lord, una, sabi niya, hindi ako pinapayagan ng magulang ko. Dahil ang thinking ng magulang niya, ayan ka na naman, gamitin ko po yung word na sabi sa kanya, nung kanyang magulang, nabubuwang ka na naman. Baka makita ka na lang namin na naglalakad-lakad ka na naman at nagtitinda. Yan po ang sabi sa kanya. So, yung isa pa po, dahil ito pong kabataan na to, siya po ay college student at nagkataon na sila po ay may midterm exam. So, kumbaga kami po kasi dito sa Isabela, kapag sinabing 10 days before the camp, kami ay 9 days na lang. So, kailangan mas mauna kami. So, sa kanila po, yung schedule ng camp natin ay sabay po sa exam nila, midterm exam nila. At sabi niya, andun yung prayer niya na, Lord, ma-move ito. So, bago po mag-camp, sabi ko sa kanya, magpaalam ka sa mga professor mo na mag-advance ka na lang. Or pagbalik mo na lang after camp. Alam niyo po, hindi siya pinayagan. So, mangyak-ngyak na siya. Ang sabi ko lang sa kanya, God will make a way. Ayan. At may isa pa, sabi niya, kailangan makakuha siya dun sa kanya scholarship dahil nga magka-camp. So, kailangan niya ng pambayad at everything. So, yung 3 bagay na yun.
At kahapon, shinare nga po niya, sabi niya ganun, na bago siya pumunta ng camping, ay nagkaroon ng announcement sa kanilang school na na-move po yung kanilang exam. So pagbalik niya galing camp, ay humarap na siya kagad sa exam niya, midterm exam niya. Bago din po yun, sabi niya nakapirma siya dun sa scholarship niya, so meron siyang natanggap. At dahil nga po hindi payag yung kanyang magulang na siya ay nag-born again ulit, ay gumawa siya ng paraan. Dahil ito naman pong kasamahan natin ay nasa hustong gulang na. Ang ginawa niya, sabi niya ganun, may event sila sa eskwelahan. During na nandun po tayo sa camping, tumatawag po yung nanay niya, sabi ganun, nasaan ka? Ang sagot po nitong bata, itong kabataan kasama natin, sabi niya, ma, nandito ako, may event sa school. Sabi niya, hindi naman po ako nagsisinungaling kasi totoo naman po, tayo ay nasa school at meron naman po talaga tayong event. At ang sabi nga po niya, isa sa mga bagay na natutunan niya ay ito pong camping na ito ay yung dito sa divided seminar na binabasa natin. Na yung isa po sa tumatak sa isipan niya ay yung kanta ng I have decided to follow Jesus, na kung saan yung tatay na yun, nasa harapan na niya, nangingisay-ngisay yung kanyang anak, and yet nagpatuloy pa din siya na tayuan yung kanyang pananampalataya. Naisip niya, itong kabataan po na to, sabi niya, ako ito lamang yung mga pinagdadaanan ko na hinahadlangan ako ng pamilya ko na magpatuloy, pero marami pa palang tao ang higit ang pinagdaraanan at nagpapatuloy sila alang-alang lamang sa Panginoon. At habang pinag-aaralan po itong divided seminar na ito, iba't ibang tao po ang ating inaral. Ang isa sa na-stick sa kanyang isipan na kung sila kaya nilang mapagtagumpayan ito, na kahit ang bigat-bigat na ng kanilang pinagdaanan, kahit anumang persecution na ang kanilang naranasan, nagawa pa rin nilang ipaglaban ito. Kaya sabi niya, na-remind po siya at na-recharge siya. Kasi sabi niya, ngayon, kababalik loob ko, sabi niya pong ganun, na-recharge po siya. At ang iba pa po nating kasamaan, alam niyo po, yung isa natin, nandun po kasi sa topic ng hell. So, isa po siya doon sa nagturo noon. At may mga nakagrupo po siya doon na, kumbaga, may mga pinagdaanan silang matitinding pagsubok. To the point na itong mga tao na ito ay nagkaroon po sila ng question or tampo or sabihin na lang natin galit sa Panginoon na bakit hinayaan ng Diyos na mangyari sa akin ito. Na sila ay ginawan ng hindi maganda ng mga taong malapit sa kanila o ng iba't ibang tao. Ayan, nandun yung question. Pero alam niyo po, itong sabi nga po nitong kasamahan natin na ito, na although sila po ay teacher ng divided seminar, sabi niya gano'n doon sa kapartner niya na nagtuturo, sabi niya, kailangan i-check natin sila kung ano yung kalagayan nila. At alam niyo po, nung natapos na ang camping ay sila po ay nag-chat pa rin sa kasama natin ito at nagpapasalamat sila kasi bago natapos ang camping, naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nagdaraos ng camping para abutin ang madami pang mga kaluluwa, yung mga taong nakaranas ng mga maltreatment o sabihin na natin na hindi maganda o sabihin natin malalang sitwasyon na umabot na sila sa punto na nandito pa ba ang Panginoon? Buhay ba talaga ang Diyos? Pero salamat sa Panginoon at sa mga gawain na ito na dahilan sa ang presensya ng Panginoon ay naranasan nila. Hindi po sila ng Panginoon. Doon nila napatunayan na mayroong Diyos. At balikan po natin sandali, ano nga ba yung mga itinuro sa atin ng mga ilang kapastoran natin. And isa nga po dito ay yung sinasabi sa atin nung nagturo po si Pastor Larry na sabi niya, isang Kristiyano, tayo po, hindi tayo pwedeng urong-sulong sa ating paglilingkod. Yan. Tayo ay hindi tayo tinawag sa isang paglalaro, kundi ito ay isang urgent rescue. Kaya nga ang isa doon sa ating tema na I cannot be quiet habang ang iba ay nagpe-perish. Sabi niya dito, urgent rescue. Hindi ito ASAP. Kasi pag sinabing ASAP,
as soon as possible kung kailan ka pwede. Pero pag sinabing urgent rescue, nandoon yung matinding prompt na agad-agaran na kailangan gawin yung bagay na ito. At kagaya nga po ng sinasabi sa Titus, na ni-snatch natin yung mga tao doon sa apoy na kung saan hindi sila mapapunta sa kapahamakan. At maririnig po natin mula sa mga testimony ng ating mga kasamahan na kung saan bago sila huling umuwi o yung final call na tinatawag ay sila muna ay nakakilala sa Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod, ang sabi nga dito, ayusin mo ang heart mo, bawal ang urong sulong. Hanggat hindi tayo decided sa ating ginagawa, hanggat nandun yung nag-iisip tayo kung tutuloy ka ba o hindi, gagawin ko ba ito o hindi, mag-worker ba ako o hindi, magpapadeploy ba ako o hindi, hanggat nandun sa isipan po natin yung urong sulong tayo, hindi natin magagawa yung pinapagawa ng Diyos sa atin. At dahilan dyan, marami pong kaluluwa ang magpe-perish or mapapahamak. At tayo bilang mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos para ibahagi ang magandang balita para sa isang tao na punong-puno ng utang o sabihin natin para sa isang tao na hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambayad niya. Ang may magsabi sa kanya na bayad na ang kanyang utang, ito ay magandang balita. Para sa isang tao na may malubhang sakit, ang malaman niya na siya'y magaling na, ito ay isang magandang balita. At ito, tayo po ay naparito, tayo po ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon para ipakalat ang magandang balita. At isa pa po sa mga naituro sa atin nung time po na si Pastora Iya man nagturo, sabi niya, mahirap gawin ang self-denial pag kulang ka sa anointing. Kaya nga, kailangan natin ng camping. So, ang self-denial kung saan yung lahat ng mga bagay na gusto natin ay aayawan natin kapag ito ay ayaw ng Panginoon. Kung saan hindi na yung gusto natin ang nasusunod, kundi ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin. Na aalis tayo dun sa comfort zone natin. Kaya self-denial, yung bagay na gusto natin ay sisimulan mo ng tanggihan alang-alang sa pagsunod natin sa Panginoon. Yan, kaya nga sabi niya, kung wala yung anointing, hindi natin magagawang i-deny ang sarili natin. Sa mga natutunan natin, kahit dito po sa mga Biblia, dito sa Biblia, yung mga disipulo na tinalikuran nila ang lahat, makasunod lamang sa Panginoon. Sa atin po, bilang mga Kristiyano, manggagawa ng Panginoon, may mga bagay tayong tatalikuran, may mga bagay tayong tatanggihan, para lang makasunod tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. At salamat sa Panginoon kasi tuwing camping, nararanasan natin ang kanyang presensya. Tayo ay ina-anointan ng Panginoon. Naalala ko po nung during camp, every time na mag-altar calling, pinagpe-pray po yung mga tao. Alam niyo po kapag tapos nang ipag-pray yung mga tao, habang nandun po ako, alam niyo po, sabi ko, Panginoon, kahit walang maglayan sa akin, hayaan mong mapuspos mo pa rin ako. Mangusap ka kahit saan man akong dako. At salamat sa Panginoon dahil hindi siya pumapalya na iparanas ang kanyang presensya. At sa amin po, sa akin personally, ito pong divided seminar po natin na madami po tayong inaral. Alam niyo po, dun po sa amin sa grupo po namin, hindi maiwasan na talagang maiiyak ka. Kasi habang binabasa po natin kagaya nung kay Brother Yun, ilang beses siyang kinulong. Ilang beses siyang tinorture, minartilyo yung kanyang mga binti. At may mga taong nagmamak sa kanya. Pero kinailangan niyang daanan ito, maging si Richard Wurmbrand, maging mga ibang tao pa na inaral natin na kailangan nilang daanan yung hardship na yun para lang yung mga tao doon sa loob ng kulungan ay makakilala sa Panginoon. Na may mga taong kailangan pumayag na masaktan, pumayag na matorture, mahirapan, para lang itong mga kaluluwa na to ay makakilala at maglingkod sa Panginoon. At alam niyo po, isa sa realization ko doon na
kung hindi mo tatanggapin yung pagkatao mo sa Panginoon, maraming mga tao ang hindi na nila makikilala ang Diyos. Na ang paglilingkod natin ay hindi laging masaya, kundi ang kaakibat nito yung may pagdaraanan tayong hirap. Doon sa part po nga na yun, alam niyo po, yung doon sa kwento ni Richard Wurmbrand, dumating yung time na inisip niya kung buhay pa ba si Sabina na kanyang asawa. Dahil parehas sila na nakulong, parehas sila na pinahirapan. After ng lahat ng paghihirap na yun, nung sila po ay nagtagpong muli, ang sabi ng kanyang asawa, sulit ang lahat. Na yung mga bagay na nararanasan natin dito sa lupa, maaring tayo po, hindi natin mararanasan yung ganoong klase ng torture, na pahihirapan tayo, na nakakulong tayo, na gagawa ka ng paraan paano mo ma-share ang mabuting balita kahit hindi sa pamamagitan ng salita. Pero ang tanong payag ba tayo magpagamit at daanan yung mga ganong pagsubok? Kasi sa dulo nito, sabi niya, sulit ang lahat. Kaya nga ito po yung paalala sa atin na ng Timoteo na fight the good fight of the faith. At alam niyo po, bago mag-camp, madaming kumbaga bago po yung camping, madami pang torture sa isipang kaaway. Kasi alam naman po natin, nagtaas ang presyo ng diesel. So sa amin po na malalayo, ay hindi po ganun kadali. Pero nandun man yung bato ng kaaway, nandun man yung negatibong isipan na i-instill sa heart mo na talaga bang sasagutin ka ng Panginoon dahil ang laki ng hinihingi mo kasi po kami nagfe-faith ng pang-transpo namin. Pero alam niyo po, ito yung kagandahan na may salita ng Diyos na magre-rema sa atin. Habang alam niyo po, papalapit ng papalapit yung camping na yun, mas tumitindi yung torture sa isipan na ang kaaway talaga hindi siya papayag na na maging smooth yung pagpunta mo ng camping. Pero alam niyo po, ang kagandahan doon, bago mag-camping, alam niyo po, nag-iisip akong ganyan, na talagang parang sa kabilang side, yung kaaway bubulong. And at the same time, nilalaban mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Alam niyo po, habang pauwi po kami noon, nag-follow up po kami, binisita namin yung mga pupunta ng camp. Ang laki po nung pinagpe-pray namin, ganyan, na pang-transpo. Alam niyo po, habang nakasakay ako sa tricycle po namin, si Caleb, may isang verse na na-remind sa akin. Ito yung 1 John chapter 5, verse 14-15, na sabi niya, ito yung kapanatagan na tayo'y lumapit sa Diyos. Na anumang naaayon sa niyang kalooban ay ipagkakaloob niya ang ating hinihiling. Yamang alam natin, dinirinig ng Diyos ang ating kahilingan, ipagkakaloob niya ang anumang ating naisin. Alam niyo po, sabi ko, teka, kabisado ko tong verse na to, paborito ko tong verse na to noon. Siyempre, nagbabago po yung paborito natin, depende sa sitwasyon natin. At nung na-remind po sa akin yung sabi ko, oo nga no, meron akong kapanatagan na lumapit sa Diyos. Dahil sabi ko, kalooban mo ang camping na to, Lord, at kalooban mo na kami dito sa Isabela ay makarating sa camping. At hindi nga pumalya ang Lord na nakarating nga po tayo sa camping. So, marami man labanan before the camp, pero pinatunayan ng Diyos na hindi siya papalya. As long as we are fighting the good fight of the faith. Kaya nga, good fight. Kasi sa dulo nito, nagtagumpay ka. Muli, sabi nga ni Sabina, doon sa ating binasa, sulit ang lahat. Kaya nga mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin, mga sacrifices, agony na pinagdaraanan natin sa huli, masasabi natin, sulit ang lahat. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko po. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, patuloy ka naming pinapasalamatan, O Diyos, dahil patuloy mo kaming pinapaalalahanan na sa kabila ng aming mga nararanasan, na sa huli kami magtatagumpay as long as we are fighting the good fight of the faith. Dalangin ko, O Diyos, sa bawat isa sa amin na kami patatagin at palakasin mo sa pamamagitan lamang ng Espiritu mo na nanahan sa amin. Maging ang mga baon namin mula sa camping ay maging maningas sa aming mga puso at kami magpatuloy sa aming mga takbuhin. Salamat nga, Lord, dahil muli sa mga gawain ito mula sa kami ay ni-recharge mo, kami ay pinalakas mo at pinalalahanan mo ang bawat isa sa amin.
Tunay nga, Lord, na saan man kami magtungo, Ikaw ang kasama namin. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, patuloy natin subaybayan ang ating araw-araw na Facebook Live. Ingat po tayo at God bless you po.